May isang batang mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Malimit siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok. Kapag nakaupo na'y tila ipinagkip. Laging nakayuko. Mailap ang mga mata. Sasagot lamang kapag tinatawag ng guro. Halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasang kaiba ang kanyang kalagayan sa mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila, magaganda at iba-iba ang kanilang mga damit na pamasok sa paaralan. Malimit nila siyang tuksohin sapagkat ang kanyang damit, kahit nga malinis, ay luma na, palibhasa'y kupasin at punong-puno ng susi. Kapag oras na ng kainan at labasan na ng kani-kanilang pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang kanyang baon. Itatago niya sa kanyang kandungan ng kanyang pagkain, pipiraso ng pakonti-konti, tuloy subo sa bibig. Mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mata ay masusulipan niya ang pagkain nakadisplay sa ibabaw ng pupitre ng mga kaklase. Mansanas, sandwiches, canning may iba-ibang hugis at kulay na pambalot na palara. Ang panunukso ng kanyang mga kaklase ay hindi nagwakas sa kanyang mga damit. Tatangkain nilang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila magtatawanan kapag nakita nilang ang kanyang baon ay isa lamang pirasong tinapay na karaniway walang palaman. Kaya lumayo siya sa kanila. Naging walang kibo, mapag-isa. Ang nangyayaring ito'y hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay di minsan o makalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase at siya'y magsusumbong. Mapapakagat-labing na lang ang kanyang ina, matagal itong hindi makakibo at sabay haplos nito sa kanyang buhok. Along sasabihin sa kanya, hayaan mo sila anak, huwag mo silang pansinin. Hamo, kapag nakakuha na ng maraming pera ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masasarap na pagkain. Mabibili na rin kita ng maraming damit. At lumipas pa ang maraming araw, ngunit ang amay hindi pa rin nakapag-uwi ng maraming pera, kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ngunit ang batay unti-unting nakaunawa sa kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng kaklase. Hindi na siya umuuwing umiiyak. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalalagay ng kanyang mga klase na siya'y kanilang talon-talunan kaya lalong sumidhi ang kanilang pambubuska. Lumang damit, di masarap na pagkain, mahirap. Hanggang isang araw ay natuto siyang lumaban. Sa buong pagtataka nila'y bigla na lamang nagkatinig ang mahirap na batang babaeng laging kupasin, puno ng sulsi at luma ang damit. Yaoy isa na naman sanang pagkakataong walang magawa ang kaniyang mga kaklase at siya na naman ang kanilang tinutukso. Alam niyo, ako'y may sandaang damit sa bahay. Nagkatinginan ng kanyang mga kaklase, hindi sila makapaniwala. Kung totoo yay, bakit lagi na lang luma ang suot mo? Dahil iniingatan ko ang aking sandaang damit. Ayokong maluma agad. Sinungaling ka. Ipakita mo muna sa amin para maniwala kami. Isang tinig na sabi nila sa batang mahirap. Hindi ko madadala rito. Baka makagalitan ako ni nanay. Kung gusto nyo'y sasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may laso o bulaklak. At nagsimula na nga siyang maglarawan ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya may damit siya para sa iba-ibang okasyon. May damit siyang pambahay,
pantulog, pampaaralan, pansimbahan, at iba pa. Naging mahaba ang kanyang pagkukwento. Paano'y nilarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye ang bawat isa sa kanyang sandaang damit. Tulad halimbawa ng isang damit na pandalo niya sa pagtitipon. Makintab na rosas ang tela nito na sinabugan ng pinagupit-gupit na mamunting bulaklak at makikislap na rosas at puting abaloryo. Bolga ang manggas. May tigisang malaking laso sa magkabilang balikat hanggang sakong ang haba ng damit. O kaya ang kanyang dilaw na pantulog na may prutas sa kwelyo, manggas at laylayan. O ang kanyang puting pansimba na may malapad na sinturon at malaking bulsa. Mula nooy naging kaibigan niya ang mga kaklase. Ngayon siya ang naging tagapagsalita at sila naman ang kanyang tagapakinig. Lahat sila'y natutuwa sa kwento tungkol sa sandaang damit. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Naging masayahin siya, bagaman patuloy pa rin ang kanyang pamamayat kahit ngayon nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich. Isa o dalawang candy. Ngunit isang araw ay hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandaang damit. Sa kanang sumunod na araw at nang sumunod pa. At pagkaraan ng isang linggo, hindi niya pagpasok ay nabahala ang kanyang mga kaklase at guro. Isang araw ay nagpasya silang dalawin ng batang matagal na lumiban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakagiray na sa kalumaan. Dumungaw ang isang babaeng payat, iyon ang ina ng batang mahirap. Pinatuloy sila at nakita nila ang maliit na kabuuan ng kabahayan na salat sa anumang marangyang kasangkapan. At sa isang sulok ay isang lumang teheras at doon nakaratay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuunang pansin, kundi ang mga papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding na kinasasandigan ng teheras. Lumapit sila sa sulok na yaon at nakita nilang ang mga papel na nakadikit sa dingding ay ang drawing ng bawat isa sa kaniyang 100 damit. Magaganda, makukulay, naroong lahat ang kanyang naikwento. Totoo at naroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pandalo sa pagtitipon. Naroon din ang drawing ng kanyang pantulog, ang kanyang pansimba, ang sinasabi niyang pamasok sa paaralan na kailan may hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sa kanya'y nakatagot iniingatan niya sa bahay. 100 damit na pawang iginuhit lamang.